project sa aking urban crayfish farming, ay i-share ko kung paano ko ginawa ang kauna-unahan kong crayfish aquarium gamit ang plastic storage box. Sa video rin ito, ipapakita ko rin kung paano ko ginawa ang aking simpleng DIY filter gamit ang airtight plastic food container. Powered siya ng maliit na submersible water pump. Ito na po yung dalawang underbed na 81 liter or 21 gallon storage box na aking gagamitin sa aking unang crayfish storage box aquarium. Malayong mas mura na ito kaysa talagang tunay na aquarium na gawa talaga sa salamin. Ang box po na ito, pati na po ang mga materyales na gagamitin sa aking DIY filter ay binili ko lang po sa Shopee. Ito na po yung dalawang tall rectangular airtight food container para sa aking gagawing DIY filter. Isa sa kagandahan ng underbed storage box na ito ay meron siyang dalawang section at may mga clip lock sa 4 na locations. Ang mga clip locks ay siguradong hindi makakatakas ang mga crayfish at hindi rin ito mabubuksan basta-basta ng mga alaga nating hayop katulad ng pusa or aso. Ito na ang itsura ng underbed boxes. Ngayon, hugasan na natin at kailangan din ibabad ng mga ilang araw para matanggal ang mga harmful plastic residues. Habang nakababad ang underbed boxes ay ihahanda ko na rin ang mga kailangang PVC pipe hives para sa mga crayfish. Gumamit ako ng 1 1/2 dia blue PVC pipes at 2-inch dia orange PVC pipes. Gamit ng power grinder na may sanding disc na bala, sanded smooth ang mga dulo na pinagputulan sa mga PVC hides. Gumamit na lang po ako ng mighty band para pagdikit-dikitin ang mga PVC hides. Ganon din ang aking ginawa sa mga 2-inch dia orange PVC pipes. Ngayon naman po ay ipapakita ko kung paano ko ginawa ang aking DIY water filter. Una sa lahat ay gumamit po ako ng maliit na 3 watts submersible water pump. Meron itong water output na 220 liters per hour. Sobra-sobra na ito para sa aking 81 liters na aquarium. Ang submersible pump po na ito ay meron ding water volume flow control. Meron pang kasamang 2 sizes water output adapters para sa pipe or para sa hose. Ang filter housing ay may sukat na 100 by 100 by 230 mm. Una, kailangan butasan ko ng container. 2 butas para sa 1/2 inch water pipe fittings sa side na ito. Ang butas para sa labasan ng tubig ay nasa mga 7 inches galing sa ibaba, at ang butas naman para sa inflow galing sa pump ay nasa 8 inches mas mataas. Ang submersible water pump naman ay sa labas ilalagay, ididikit lang sa side din na ito. Ang water pump ay ididikit sa housing gamit ang suction cup. Itong suction cup ay itutornilyo sa back cover ng pump gamit ang maliit na screw. Para sa pagbutas ay gagamitan ko lang ng aking lumang Dremel tool. Mga threaded water fittings ang aking gagamitin sa water inlet at outlet holes. Naputol ko na rin sa tamang mga sukat ang mga white 20 mm dia PVC pipes para sa water inlet at
malapot. Ginamitan ko na lang ng torch para sa pagpapainit sa mga dulo, sa mga pipe ends para may salpak sa mga pipe fittings. Para siguradong selyado ang mga connections, gumamit po ako ng Teflon seal tapes sa halip na sealing, glue, or adhesive. Wala po akong ginamit na epoxy. Sa pagbabalik po ay papakita ko na ang na-assemble ng DIY water filter. Ito na po ang assembled na DIY water filter. Ang submersible water pump at mga water pipes ay nakakabit na. Lalagyan ko na lang po ito ng filter media. Ito na yung DIY filter. Nakalagay na rin ang mga mechanical at biological media sa loob. Ilalagay na natin ang DIY water filter sa aquarium. Nalagyan ko na rin ito ng malinis na tubig. Napasingaw ko na rin ang chlorine. Ilalagay na rin ang 2-inch dia orange PVC hides. At ang mga 1 1/2 inch dia blue PVC hides. Then ang mga ceramic at lava rings ikalat lang sa aquarium. Ngayon, paandarin na ang submersible water pump. Takpan ko muna at hayaan lang mag-water cycle ng mga 1 linggo siguro bago ito lagyan ng crayfish breeders. Salamat!